pang kahayupan nila. Akalain nyo, pinalitan yung mga ordinary security guards. Pinalitan, kahapon, nakarating sa atin, this is from Malacanang puting ahas natin, na pinag-inutos ng mga buwakan ng inang tanggalan ng trabaho ang mga security guards. Yung regular, not the PST, yung mga ordinary doon, at pinalitan nila kasi tataranta si Lisa dahil sa rallying ito, baka lumusob kayo doon. So pinalitan po nila, tinanggalan nila ng trabaho. Kita mong kadyutahan ng mga ito. Bakit siya natatakot? Bakit sila kinakabahan kung wala silang ginagawang kasalanan? Kaya kailangan natin ituloy-tuloy ito hanggang sa matapos na itong hayop. Kadyutahan ni Lisa Hayop Marcos at ni Kuting Jr. Dahil sa mga sunod-sunod na prayer rally na ginagawa para kalampagin ng gobyerno ni Marcos, ay natataranta na si Lisa Marcos na magkasuguri na sila ng mga tao sa Malacanang. Kaya naman, dahil sa kanyang kaplaningan, ay pinagtatanggal at pinalitan nito ang mga guard nila sa palasyo na matatagal nang naninilbihan doon. Ayon nga sa mga komento ay bakit sila matatakot kung wala naman silang ginagawang masama at pwede naman nilang harapin at sagutin ang hinaing ng mga tao. Pero wala talaga silang plano, sa halip ay puro pagtatago at sarili lang iniisip ng mga ito. Dahil nakikita nila etong sobrang successful na prayer rally from Davao, from Cebu, and now the Liwasang Bonifacio with just single religious group, which is yung Kingdom of Jesus Christ, na pilit nilang gustong ipatupad ang kanilang pag-aabuso sa pag-aabuso sa batas at pag-aabuso sa kapangyarihan para idiin, para litisin dyan sa Senado si Pastor Quiboloy. Sa kadyutahan ni Lisa Hayop Marcos at ni Kuting Jr., di ba? Ako po ay sabi ko nga, itinaya ko na yung aking alindog dito. Dito na tayo sa pasabog. So dahil sobrang successful yung nangyayari ngayon sa Liwasang Bonifacio, mga palangga, ito pang kahayupan nila. Akalain nyo, pinalitan yung mga ordinary security guards. Pinalitan, kahapon, nakarating sa atin, this is from Malacanang puting ahas natin, na pinag-inutos ng mga buwakan ng inang tanggalan ng trabaho ang mga security guards. Yung regular, not the PST, yung mga ordinary doon, at pinalitan nila kasi natataranta si Lisa dahil sa rallying ito, baka lumusob kayo doon. Okay lang naman magmarcha kayo. So pinalitan po nila, tinanggalan nila ng trabaho. Kita mong kadyutahan ng mga ito. Bakit siya natatakot? Bakit sila kinakabahan kung wala silang ginagawang kasalanan? Di ba? Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Eh di harapin ninyo. Di ba? Sabi ko nga harapin yung taong bayan ni Marcos Jr. Pero hindi hinaharap. Sa halip, anong ginagawa nila? Di ba? Sabi ko nga, naglalabas ng propaganda. Naglalabas ng what? Pagnanakot. Pananakot, pangsusupil, pangkikitil, pagka-cancel, lahat na lang, mga palangga. Ang ginagawa nitong hayop na Marcos Jr. at ni Lisa para manatili sila sa power, mga palangga. At masigurado nila na sila ay protektado nitong mga may mga rango or matataas na army or police. Sabi ko nga, yung mga yan, nandiyan lang sila para magtrabaho. Pero nakikita nila ang kamalian. Okay? Kahit napalitan mo pali sa ahas, yung mga hinayupak na yan, hindi pala kayo mga hinayupak, kahit ipalit mo pa yung, I think it's not right na para murahin natin yung pumalit. Okay? Ito mga buwakan, ito si Lisa at saka si Kuting talaga, dapat ang kamura-mura dito palangga. So dahil nga natataranta sila na baka hindi na matapos ni Marcos Jr. o baka hindi na nga siya umabot ng June 30, kaya nag-change na sila ng mga security guards kasi baka magkaroon na nga tayo ng change of guard. You know? Change of guard, change of leadership. Yun talaga ang kanilang kinababahala. So imagine nyo mga kababayan, okay? Kung gaano ka tarantado itong mga ito.
Hindi sila kakampihan, sabi ni Ben Toto ng PSG ay hindi sila kakampihan. Kakampihan ng bayan. Yes, true mga palangga. So ang ginagawa ng hinayupak ni Lisa, mga palangga, ito ay patuloy na nagbabribe, patuloy na nagbabayad ng mga tao para, again, ponteryahin tayong lahat. Lalo na itong sila pastor. Even mainstream media, di ba, ayaw nilang i-report. Bakit? Alam nyo, ang nangyayari ngayon na rally sa Liwasang Bonifacio na libo-libong mga tao, ito nga uli yung boses na nagsama-sama dahil ayaw tayo pakinggan ng hinayupak na kuting. Ayaw niya makipagdialogo. Fifth day na. Pang fifth day na ngayong araw na nagsasalita itong ating not only the KOJC members pero yung mga ibang community group o community leaders na nandoon sa rally. Hindi pinapansin ng walang hiyang ito. So ayaw niyang pansinin, mga kababayan, ibig sabihin wala siyang pakialam. Walang pakialam yung hayop na Marcos Jr. para sa kaayusan ng ating bayan. Hindi niya inisip. Okay? Hindi niya inisip, wala siyang, bangag nga di ba? Bangag na bangag nga, wala nang tiwala yung taong bayan sa kanya So dahil nakikita niya na walang tiwala sa kanyang taong bayan at sukang-suka na sa kanya, so gagamitan nila ngayon ng dahas. Kasi ang pagpapalit sa mga regular security guards, mga kababayan, doon sa mga super trained, whatever, kung ano man yung pinag-trainan ng mga inupo niya doon, mga kababayan, ipinalit niya, pera ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, possibly, na pwede nilang gamitan ng dahas ang ating mga peaceful rallies, mga palangga. Diba? Nakita nyo naman kung gaano ka-incompetent, walang silbi, walang bayag itong si Kuting. Lahat na lang. Pinakikialaman, pati yung charter change. Lahat, mga ayuda and everything. Diba? Imbes na ibigay sa taong bayan, ibigay sa beneficiaries, anong ginagawa? Ginagamit para bribe, para pilitin sa mga perma-perma nila. So, ang daming ginagawa ng hayop na to, syempre, number one, yung suppression at saka oppression na ginagawa sa atin, pananakot at pag-shutdown ng ating mga ngangabels para manatili siya sa pwesto. Pero dahil nga, mga kababayan, tayo ay nagtitipon-tipon, pilit nilang kontrolin. Okay? Even yung mga nag-prayer rally ngayon, walang binabalita, tangina libo-libo. Ang binabalita ng mainstream media ay tungkol sa mga pagbibintang kay Pastor Queboloy. Diba? Bakit kamo? Kasi nga, ang mga buwaka ng inang yan ay kinausap na yan at bayad na yan. Or, not only bayad, may mga business dealing yang si Lisa Ahas sa mga mainstream media. So, ulit-ulitin ko, wala kayong kakampi, wala tayong kakampi, kung di tayo-tayo lang. Meron dyan na matitino, na PSG, na mga polis, andyan pa rin naman sila. Pero sa ngayon, kailangan natin mag-speak up talaga, kailangan natin ituloy-tuloy ito hanggang sa matapos na itong hayop na to. Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nananawagan, nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Sana kumilos na tayong mga taong bayan bago lumbog ang Pilipinas sa mga ginagawa ng administrasyon na ito. Kawat doon, kawat dito, anong mangyari sa atin? Pagkasin ang mga walang hiya sa Malacanang, walang malsakit sa taong bayan. Dapat buong Pilipinas para mapalaya sila. Ang mga men and uniform, dapat gawin ninyo ang tama at gawin ang mga sinumpaan ninyo. Protect the country and the Filipino people. Pangit ng gobyernong ito, malala pa sa gobyerno ng mga nakaraang pangulo. Lantaran ang balatan sa politika, halatang lahat gusto maging hari at siga, sila away-away. At yung mga Duterte gusto nilang durugin. Pati yung mga media na kinakastigo ang komunista, gusto nilang patahimikin. May halong dilawan at komunista ang gobyerno. Halata naman, pati mga media takot mamatiko sa palasyo. Baka mapasara. Samantalang, nung mga nakaraang mga pangulo, walang tigil ang kanilang batikos. Nung panahon ni Marcos Sr., kay Ramos, Cory, Gloria, Erap, Noynoy, Duterte, lahat ng media bumabatikos ang mga yan. Pero ngayon, lahat sila sip-sip, bihira mo marinig na bumabatikos ang gobyernong ito. Marim-marim ang gobyernong ito, bakit naging ganito? Bagag at ahas, ang ginawa ng ahas, tumuklaw at maglingkis, puro kademonyuhan, sobra na. Para sa akin, pag may mag-alok sa akin na humawak ng baril at magkurita sa gobyerno ngayon, tiyak papayag ako dahil nakikita at namako ang kaguhan sa gobyerno ngayon. Andyan ang lahat na gawaing kababuyan, lalo pagdating sa pera.
Nila ibagsak ang Duterte, kawawang mga desperado, kala nila madadala nila sa script ang mga DDS, lalo tayong ginagalit. Sa Philippines, pinakamalala na nakawan. Now, kawawa tayong mga isang kahig, isang tuka. Ito mga buwayang ito, paparty-party lang. Ano naman natapos itong kahibangan na ito, hirap na mga tao. Puro pagbubulsa ng mga pera na sanay para sa taong bayan. Kahit ikaw na gamit pera ng taong bayan, pero antay na lang tayo na makarma mga yan. So I prove the people na ikaw nga ang tamang Marcos, gaya ng sinabi ng Derek Darrell. Otherwise, never again na talaga sa sino man sa inyo. Tama na ang alaala ng mga nagawa ng tatay at nanay nyo para sa amin. Para sa kanilang pamilya lamang, mga buwiset at pesta itong mag-asawang Mayo. Utod na mukhang torture na yan. Sana masyutay na siya, kakapulburo. If I were Senator Amy Marcos, I will fight back at Lisa Per. Kakalad ka rin ko ang bruha sa Senate hearing and I will unmask her for what Lisa Per truly is. Rio Amor goes to Germany. Bangag talaga yan. Walang pakisabayan. Ito, unforgivable yung mga ginawa ng Marcos admin. Binigyan sila ng second chance pero what they did is grabe pa sa ginawa ng tatay ni Marcos Jr. No for Marcos for life. Kung Pilipinas, nakasal tayo na walang nangyari sa bansa o mga tayo kay FPRRD, but now bumagsak na naman, walang direksyon, God bless Philippines. Kasi ang concern nila, paano mamalagi sa power at paano hakutin ang lahat ng pera sa Pinas. Totoo man, na napakapraning ng government natin ngayon, gaya ng sinabi ninyo ididikit kay Pastor Kibuloy si President Digong Duterte. Pero yung isinsama ang unang Mayor Inday sa gawa-gawang issue ng gunrunner daw ni Pastor Kibuloy sa New Jerusalem ay labis na nakakatawa at nakakasuka. Naman ang naglipa ng korupsyon. Bulagbingi ka na lang insan, mahiya ka naman, sumusobra na kayo. Ganyan bang iganta nyo sa taong bayan kapag talaga grabe nakakaaway ang taong bayan, lalo mahihirap. At magiging permanent na ang pag-upo ng mga Marcos at si Tamba ang tatayong Prime Minister. Kung hindi pa kikilos ang mga mamamayan para mag-people power, ewan ko kung paano pa aasenso. Paano na tayong mahihirap na lagi sila lang masusunod? Paubos na ang kaba ng bayan. Yung mga yan na iyan, naubos na ang pera ng bayan. Bakit hindi na lang kayo kumilos mga taong bayan? Paalis hindi inalis ang mga ticket ni BBM kasi kakanta siya. Pag inalis niya, ayaw niyang magpa-drug test kasi mabuko siyang addict. Lang taong bayan ang kailangan sa pamamagitan ng people power laban dito sa kasamaang kapangyarihan. Pinas, hindi ka pwedeng magtanong, kulong ka agad. Lahat basic need, tumaas, pandak lang hindi. Tulog ang general natin, nabudol tayo sa pangako, 20 ang kilo ng bigas. Tita at Martin, walang mangyari sa mundong Pilipinas, di na magbago si PBBM dahil nakikita naman natin na concentrate sila sa jamming. Kahit maraming sakuna, di nila pinapansin. Basta makapag-enjoy sila, ganyan ang pulburon effect. Sino maglilid? Paano? Walang mamumuno sa pag-alsa laban kay Kuting at Tambaluslos. Sino ang mamumuno? Hindi kumikilos ang mga military. Kailangan may mamuno para sumunod ang mamamayan. Expected ko na tuloy ang tunay na pakay ng mga sponsors and contributors ng hitad na biyuda. Hayop Karisa, nakuha pang ipasingit si BP Sara sa scripted at pinabasang pahayag ni alias Rene sa Senate hearing kahapon na mga persang si Trillanes, Dilima, Hontiveros at ng Malacanang yan. Gusto nilang ideyan si PRRD at BP Sara. Ganyan nila serbisyo nila, lampasan nila ang record ng mga Duterte bago sila mag-ambisyon to perpetuate and power. Gusto talaga insulta sa kanya kung iniutos ni Lisa Smugs na gawin niya ang ganito, ganyan, walang magagawa si BBM. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.